Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Arlito Ragonot, at saka kay Milbert Lisodra, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1336. Nakakagulat. Ang ika-4 na Master Yates at ang iba pa ay napasinghap sa sandaling ito. Laking gulat nila, malakas ang taong ito. Alam ng lahat na maging kinatatakutang boss ng Hilagang Silangan, ang tao ay kailangang maging napakalakas. Ang mga tao sa ilalim niya, ang Safflower Fighters, ay isa sa alang-alang na malapit sa walang talo. Ngunit walang nag-iisip na lahat sila ay matatapos pagkatapos ng 3 buong segundo. Naiintindihan ng ika-4 na Master Yates na si Harvey York ay may napakalakas na tao sa tabi niya. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng 3 hari ng armas ay pinatay. Ang tao sa harap ng ika-4 na Master Yates ay malakas. Inisip pa ng ika-4 na Master Yates na ang tao ay dapat nakarapat-dapat sa pamagat ng Diyos ng digmaan. Ngunit ang pag-iisip ay tumawid lamang sa ulo ng ika-4 na Master Yates sa isang maikling sandali. Walang aatres sa pagitan ng dalawang partido, hayaan ang halaga ni Ethan Hunt sa paningin ng 4th Master Yates. Kahit na malaman niya na si Ethan ay isang tunay na Diyos ng digmaan, hindi siya titigil. Alam kong malakas ka, ngunit ang 15,000 kalalakihan na nakatayo sa likuran ko. Ilan ang maaari mong patayin? Ang pang-4 na Master Yates ang ekspresyon ay kasing lamig ng yelo. May limitasyon sa lakas ng isa. Kahit na si Ethan ang pinakamalakas na Diyos ng digmaan, ilan ang maaari niyang patayin? Pagkatapos ay humakbang si Evander ng walang pasubali na sandali at pagkatapos ay nagpakita ng isang ngiti. Pang-4 na guro, hayaan mo akong hawakan ito. Ang mga tingin ng lahat ay nakarating sa kay Evander. Sa ilalim ng pakpak ng ika-4 na Master Yates, ang unang hari ng armas ay pinasabog ng hangin ang kanyang puting kamiseta. Isang maliwanag na berdeng tingin ang ipinapakita sa kanyang mga mata na parang hayop siya. Natuwa siya na nagpapakita ng labis na kaguluhan. Boom! Isang kakila-kilabot na aura ng puot ang lumabas sa kay Evander. Kahit na ang mga nahulog na dahon at alikabok ay umihip mula sa kanya sa sandaling ito. Kahit na ang makapal na amoy ng dugo ay mahina na ipinapakita. Alam ng lahat na ang maalamat na pumatay ng mga Diyos ay opisyal na bumalik. Ang God Killer na ito sa larangan ng digmaan ay hindi nakipaglaban ng hindi bababa sa 10 taon ngayon. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay lalong lumalaki ng malaki. Ang unang hari ng armas ay hindi lamang isang bagay na sinabi ng mga tao. Ipinakita ito sa pamamagitan ng manipis na kapangyarihan. Humakbang pasulong si Evander. Kahit na ang kanyang paggalaw ay tila mabagal, naglakbay na siya ng hindi bababa sa siyam na talampakan pasulong, na parang siya ay isang tao na may isang maalamat na martial art, ang Qigong. Nasa harap na siya ni Ethan na may ilang madaling hakbang. Pinahid niya ang kanyang mga mata habang nagpapakita ng lubos na kagalakan. Naturally, napalakas si Evander nang makita niya ang isang napakalakas na tao. Alam ng ika-4 na Master Yates na ang kapalaran ni Ethan ay selyado na matapos makita ang hitsura sa mukha ni Evander. Pagkatapos ay malamig siyang tumingin sa direksyon kung saan nakatayo si Harvey York at sinabi ng mahinahon. Tandaan na panatilihing buo si Consultant York, ang katawan ni Prince York. Hindi namin nais na walang naiwan sa kabaong. Siyempre, ang pangkat ng mga gangster ay malamig na tumawa habang naghahanda sa pag-atake. Hawak nila ang kanilang sama ng loob dati, naghihintay para sa sandali upang palayain ito. Wash! Biglang, mayroong 10 anino sa bawat isa, ang lumilitaw sa mga gilid ng sementeryo. Ang lahat ng mga kalalakihan na iyon ay may suot na madilim na ginto na sneakang suit. Nakasuot din sila ng maskara, nagpapakita lamang ng kalahating mukha. Ang texture ng mga nababagay sa mga kalalakihan ay kahawig ng isang dragon. May dala din silang mga sandata na nakatago sa kanilang katawan, mula sa mga sinaunang armas ng bakal hanggang sa mga armas na state-of-the-art. Handa sila, ang mga Dragon Guards. Ang maalamat na guards. Ang mga Dragon Guards na karaniwang nagbabantay sa Elder ng hukbo kasama ang 9 na mga Elder ay bihirang magpakita sa harap ng mga tao,
ang bawat isa sa mga kalalakihan na iyon ay lahat mga hari sa gitna ng mga hari ng armas. Sila ay mga nilalang na bawat karibal ng 1,000 kalalakihan. Ang aura na dinala ng 20 kalalakihan na iyon ay nagawang sakupin ang buong karamihan ng tao. Ang mga gangster na iyon sa mga lansangan ay hindi pa nakakita ng ganito. Lahat sila ay nakatingin sa mga kalalakihan habang nagpapakita ng mga magagandang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Masyado silang misteryoso. Hindi normal ang mga ito kahit gaano pa ito nakita. Mga espesyal na puwersa. Ano ngayon? Ang ika-4 na Master Yates ay malamig na bumulalas. Nakalimutan mo ba na ako ay mula rin sa mga espesyal na puwersa? Kahit na ang mga taong ito ay mga hari ng armas, papatayin ko pa rin ang bawat isa sa kanila. Mayroon bang 15,000 o 20 lamang sa iyo? Sumugod. Ang lahat ng mga gangster ay tumingin sa bawat isa, pagkatapos ay pinalabas ang malamig na mga pagtawa sa kanilang mga mukha sa susunod na sandali. Ang ika-4 na Master Yates ay tama. 20 lang sa kanila. Ano ang magagawa nila sa ating lahat? Sumugod. Lahat ng mga gangsters ay sumugod pa sulong. Lahat ng 20 na mga Dragon Guards ay kumilos ng magkakaisa. Ang mga sinaunang bakal at state-of-the-art na armas ay naglalayong sa mga kaaway ng sabay. Boom, boom, boom. Ang mga malalakas na tunog ay nasa buong sementeryo. Ang mga gangster na nais na lumapit sa kay Harvey York lahat ay napahiga sa lupa agad. Kasabay nito, isang napakalaking karamihan ng mga sundalo na may suot na mga uniforme ng camouflages ay nagmamadali pasulong mula sa lahat ng panig. Ang mga sundalong iyon lahat ay may suot na simbolo ng isang dragon. Sila ang sariling hukbo ni Bellamy Blake, ang Sea Dragon Corps. Nagbigay na ng utos si Bellamy bago pa man sila kumilos. Ang mga gangster ay hindi dapat lumapit sa chief instructor kahit ano paman. Para sa Sea Dragon Corps, ang misyon na ito ay walang kahirapan anupaman. Ang mga hiyawan ay maaaring marinig sa eksena sa lalong madaling panahon. Ang tila malakas na mga gangsters lahat ay patuloy na naghahagulgol sa lupa. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga gangster, kung paano nila maihahambing ang mga aktwal na sundalo. Ang pagkakaiba ay tulad ng gabi at araw. Ang sementeryo ay nasa ganap na kaguluhan. Ang mga daanan ng sakit ay maaaring marinig kahit saan. Ngunit ang pangunahing kaganapan ay ang labanan sa pagitan nina Evander at Ethan Hunt. Walang sinuman sa loob ng 30 talampakan sa paligid ng dalawang iyon. Boom! Ngumiti si Evander at humakbang sa lupa, ang kanyang katawan ay sumulong sa isang tuwid na linya na parang isang atleta sa 100 metro na pagtakbo. Ang kanyang bilis na puwersa ay lubos na nakakatakot. Kasabay nito, isang sirang sandang na nalubog sa pula ang lumitaw sa kamay ni Evander habang siya ay lumipad sa isang tuwid na linya. Sa sandaling ito, ang butas ng malamig na ilaw ng talam ay lumipad patungo sa kay Ethan. Kung ang talam ay makarating sa kay Ethan, mahuhulog siya kahit gaano siya kalakas. Naningkit si Ethan matapos makita ang pag-atake ni Evander. Isang nagulat na tingin ang ipinakita sa mga mata ni Ethan. Kailangan niyang aminin na si Evander, ang King of Arms, ay may ilang mga kakayahan. Hindi bababa sa paraan na siya ay mas malakas kaysa kay Floyd at iba pang mga hari ng armas. Tumawid si Ethan sa kanyang mga paa at sumandal sa likuran habang lumapag sa lupa gamit ang kanang kamay. Gamit nito, ang kanyang katawan ay nakaiwas sa sobrang nakamamatay na suntok sa kanyang katawan na lumipat sa gilid. Bang! Tumama ang suntok ni Evander kung nasaan si Ethan. Isang nabiyak ng bato kaagad na sumabog sa isang iglap. Hindi mabilang na mga piraso ng bato ang lumipad sa buong lugar. Malakas ang unang hari ng armas. Ang kanyang kapangyarihan ay halos nasa rurok ng kung ano ang maaaring maipamulat ng isang tao. Kung bibigyan ng sapat na oras para sa isang tao na tulad nito sa larangan ng digmaan, madali siyang pumatay ng libo-libo, marahil milyon-milyong mga tao. Ngunit nagbuntong hininga si Ethan matapos makita ang tanawin. Hindi masama. Ngunit nang walang pagsasanay, maraming mga sobrang paggalaw. Kung handa kang maglingkod sa ilalim ng aking pakpak, maaari ka ring maging isang Diyos ng digmaan sa loob ng 3 buong taon.
Isang kahihiyan. Ang kanang kamay ni Ethan ay lumipat sa lagayan ng kanyang sword pagkatapos ng kanyang talumpati. Ngayon, subukang mahuli ang aking pag-atake. Tinanggal ni Ethan Hunt ang kanyang sword, clang. Ang isang parang snow na puting-puti na ningning ay kuminang na lumabas. Ang ekspresyon ni Evander ay takot na nagbago, na nagtatanggal sa kanyang sandang sa harap niya. Boom! Ang dalawang pag-atake ay kumukonekta sa bawat isa. Sa susunod na sandali, lumipad si Evander sa isang malaking bato. Bumagsak ang malaking bato, ang dugo ay tumulo sa sulok ng bibig ni Evander. Sakto nang malapit na siyang tumayo, nasa harapan na niya si Ethan. Bang! Ang sapatos ng militar ni Ethan ay tumama agad sa dibdib ni Evander. Nais ni Evander na magpumilit, ngunit mas maraming dugo ang lumalabas pag mas pinilit ni Ethan na umatake. Ang buong katawan niya ay kumibot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang unang hari ng armas ay tumingin sa harap niya na may namilog na mga mata. Nagpapakita siya ng isang hindi kapani-paniwalang ekspresyon, ngunit pinakawalan na niya ang kanyang huling hininga. Ang pumatay ng mga Diyos sa larangan ng digmaan ay hindi kailanman naisip na mamamatay siya ng maaga, ito ay kakilakilabot. Kung ikukumpara sa isang tunay na propesyonal, wala siya. Nakakagulat. Ang ika-4 na Master Yates at ang iba pang mga mas mataas na up ng pamilya ay natakot ng walang kamali-mali matapos makita ang tanawin. Ang maalamat na King of Arms na si Evander, ay natalo sa isang iglap ng walang kahit na lakas upang lumaban pabalik. Gaano katindi ang malakas na tao na gumawa nito sa kanya. Sa wakas naintindihan na ng ika-4 na Master Yates kung bakit si Prince York ay ang pinamagatang nangungunang tao ng Southlight sa sandaling ito. May karapatan siyang tawagin dahil sa isang makapangyarihang tao na tulad nito sa tabi niya. Kung ang ika-4 na Master Yates ay may isang bagay na kasing lakas nito, ang pamilyang Yates ay tiyak na makapanakop ng ilang mga estado na may ganitong uri ng awtoridad. Ang ika-4 na Master Yates ay hindi nahulaan ang hindi may larawan na pagkawala sa bilis ng iba pa sa larangan ng digmaan. Ang lahat ng mga kalalakihan na nagmamadali pasulong ay hindi maaaring makakuha na makapasok sa loob ng 30 talampakan mula sa kay Harvey York. Patuloy na lumipad ang mga katawan, ngunit walang laman ang paligid ni Harvey. Hindi lamang mga katawan, walang dugo kahit saan na malapit sa kanya. Ang lahat ng mga tauhan ng ika-4 na Master Yates ay sa wakas ay gumuho. Wala na silang lakas ng loob na itaas ang kanilang mga sandata laban sa 20 na Dragon Guards. Makakatakas lamang sila sa kanilang nakalulungkot na kapalaran. At sa sandaling umakyat ang mga mandirigma sa likuran laban sa Sea Dragon Corps, lubos nilang naintindihan. Nakakilala sila ng mga aktwal na propesyonal, kahit na ang mga sundalo ng Sea Dragon Corps ay nakikipaglaban sa kanilang mga hubad na kamao, ang mga gangster ay hindi rin maaaring magsimulang ihambing sa kanila. Inisip nila na sila ay kahanga-hanga kapag pinatakot nila ang mga lungsod. Ngunit pagkatapos ng pakikipaglaban sa mga aktwal na sundalo, wala rin silang lakas upang lumaban pabalik. Sa loob lamang ng 3 minuto, ang lahat ng mga kalalakihan ni 4th Master Yates ay umiiyak sa sakit sa lupa. Ang mga mapagmataas na gangsters lahat ay gumagapang sa lupa. Matapos ang laban na ito, maraming mga gangster sa Country H ang maaaring bumalik lamang sa estado ng kawalang saysay. Kahit na ang mga kamag-anak na collateral ng pamilyang Yates ay hindi nakita na darating ito. Sa kanilang mga mata, ang maalamat na ika-4 na Master Yates ay hindi rin tatagal ng 3 minuto sa harap ng isang aktwal na propesyonal. Sa sandaling ito, ang ika-4 na Master Yates ay nagulat. Lahat ng 4 na mga hari ng armas ay namatay. 15,000 gangster ang bumagsak. Ano pa ang mayroon siya sa kanyang kamay? Ang pang-4 na Master Yates ang pagpapahayag ay lubos na nalulungkot. Hinawakan niya ang kanyang telepono habang lumiliwanag kay Harvey ng galit, iniisip kung dapat niyang tawagan ang numero na nadial. Mayroon pa siyang isa pang tropa na handa na ma-deploy. Ito ay walang iba kundi ang Cobra Squad mula sa Amerika. Ang mga veterano na iyon ay nahati upang makapasok sa bansa H sa lahat ng mga taon. Sila ay mga espiya na nakatanim sa bansa ng mga Amerikano, malakas ang mga lalaking iyon,
Ngunit kung gagawa sila ng aksyon, nangangahulugan ito na malantad ang pagkakakilanlan ng mga taong iyon. Ang mga plano na maayos na inilatag ng Amerika na tumagal ng maraming taon upang maitayo ay masisira sa isang araw lamang. Ito ang dahilan kung bakit kahit na ang ika-4 na Master Yates ay nag-atubili, iyon ay dahil kahit na ang pamilyang Yates mula sa Amerika ay maaaring hindi madala ang mga kahihinatnan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Natalo kaming lahat. Tapos na tayo. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Pang-4 na guro. Marami sa mga collateral ng Yates ay agad na nahulog sa isang pagkatunaw habang kinuha nila ang eksena sa harap nila. Ang mga may isang tiyak na katayuan sa mga lansangan ay lalo na natakot, at nanginginig sa takot habang pinapanood nila ang kanilang mga subordinate na itinapon sa lupa tulad ng mga patay na aso. Lalo silang natakot nang makita nila ang mga sarhento ng Sea Dragon Corps, na unti-unting lumalapit sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Mayroong 20 lamang na Dragon Guards, ang Sea Dragon Corps ay kakaunti sa bilang, na may 500 lamang sa kanila. Ngunit 520 lalaki ang pumatay sa 13,000 sa kanila. Gaano katakot-takot ang mga taong ito? Sa ngayon, ang ika-4 na Master Yates ay naging lubos na nawasak. Daan-daang mga armadong sundalo ang lumitaw sa sementeryo mula sa likurang bundok. Ang nangunguna ay isang tao na may halong lahi, at ang kanyang mukha ay kahawig ng ika-4 na Master Yates. Isa siya sa mga Yates ng Amerika na kasalukuyang may pinakamataas na posisyon sa Cobra Squad at itinuturing na Cobra Warrior, si Nathan Yates. Isa rin si Nathan sa mga kandidato para sa prinsipe ng Yates ng Amerika. Gayunpaman, siya ay umiikot sa iba't ibang mga lugar sa buong bansa sa loob ng maraming taon, nangunguna sa mga sundalo ng Cobra Squad mula sa Amerika upang makibahagi sa mga mapanirang kilos ng lihim. Ayon sa plano, dapat na itago si Nathan sa likurang bundok ng sementeryo at hindi lalabas maliban kung inutusan ito ng ika-4 na Master Yates. Gayunpaman, sa wakas ay hindi siya makaupo nang makita niya ang ika-4 na Master Yates na natalo ng masama. Ang hitsura ni Nathan ay medyo umayos nang makita ang ika-4 na Master Yates. Gayunpaman, siya ay isang mapagpasya na tao pa rin. Nathan, ilayo mo kami. Ilabas mo kami dito, mabilis. Hanggat maaari mong ilayo ako, ipinangako ko na ikaw ang magiging prinsipe ng pamilyang Yates mula ngayon. Well, ang pangunahing target sa wakas ay nandito. Pinanood ni Harvey ang hitsura ni Nathan at ngumiti ng masigasig na interes. Tatawagan ba niya ang mga Dragon Guards at ang Sea Dragon Corps para lamang sa ilang mga gangster mula sa mga kalye? Ang mga sundalong Amerikano na ito, na nagkukubli sa malaking bansa sa loob ng maraming taon, sa katotohanan ang pinakamalaking target ni Harvey. Sa tulong ng pamilyang Yates mula sa Amerika, ang mga sundalo na nagkukubli sa bansa ay pinilit na ngayon na lumabas. Nasiyahan si Harvey sa mga resulta. Si Harvey, na wala pang nagagawa, ay dahan-daang humakbang pasulong. Tiningnan niya si Nathan, na pinangangalagaan ang ika-4 na Master Yates, at ngumiti tulad ng sinabi niya, Nathan Yates mula sa Yates ng Amerika. Ang kilalang Cobra Warrior ng Cobra Squad ng Amerika, pati na rin ang kinatawan nito sa Great Country H. Mayroon kang isang bagay na ginawa sa malakihang mga aksyon ng terorista na naganap sa buong Great Country H sa mga nakaraang ilang taon, tama. Namutla ang mukha ni Nathan. Totoo na naorkestra niya ang lahat ng sinabi ni Harvey, ngunit hindi niya inaasahan na ituro agad ni Harvey ang lahat. Huminga ng malalim si Nathan at yumangal, Prince York. Dahil alam mo na ako ay mula sa Cobra Squad, dapat mong malaman ang aking pagkakakilanlan. Ikaw ay prinsipe lang. Hindi mo ako mapigilan. Hindi kita mapigilan. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Patayin mo ako. Nanloko si Harvey. Sa katunayan, may kakayahan pa rin si Nathan. Hindi bababa sa siya ay nang ahas pa ring lumapit pagkatapos makita ang kahabag-habag na pagtatapos ni Evander. Ang bagay ay, ang kanyang kalaban ay si Harvey, nakatitig si Nathan kay Harvey. Pagkaraan ng mahabang panahon,
Umiling-iling siya at nagbulong, kahit na hindi ko alam ang iyong tunay na pagkakakilanlan, tiyak na hindi ka kasing simple ng isang prinsipe. Kung hindi, hindi mo maaaring utusan ng mga Dragon Guards, ang pinakapiling tao na hukbo sa Great Country Age. Ngunit kahit na ano ang iyong pagkakakilanlan, aalisin ko ang aking ika-4 na lolo. Hindi mo ako mapigilan. Tumawa si Harvey. Nang magsalita siya, walang malasakit ang tono niya. Dahil ang ika-4 na Master Yates ay nang ahas na lumitaw sa Buckwood, ang kanyang kapalaran ay napapahamak na. Tulad ng para sa iyo, ano sa palagay mo? Sa palagay mo ay hindi ako maglakas loob na patayin ka. Sa iyong katalinuhan, dapat mo nang makilala ako. Nagtrabaho ako ng husto upang ayusin ang malaking palabas na ito. Ang lahat ay para sa pag-aalis ng basura na tulad mo, na nagtaksil sa kanilang Panginoon para sa walang laman na kaluwalhatian. Kabanata 1340. Malaki ang nagbago sa ekspresyon ni Nathan matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Hindi ito parang hindi niya naisip ang gayong posibilidad. Hindi niya inaasahan na talagang pinaplano ni Harvey na mapupuksa ang mga ito, ang mga nagtatago, mula pa noong una. Hinawakan ni Nathan ang kanyang mga ngipin. Prinsipe York, hayaan mo ako. Kung maglakas loob ka na hawakan ako, kung gayon ang American military ay tiyak na hindi ito papayagan. Maaari mo bang ideklara ang digmaan sa American military sa ngalan ng militar ng dakilang bansa H? Ang ganitong mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na maaari mong madala. Gusto mo man o hindi, maaari mo lang kaming bitawan ngayon. Tumawa si Harvey, ang tunog ay lumalakas ng malakas sa pangalawa. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang malasakit kawili-wili. Hindi ko inisip na tuturuan ako ng isang brat. Old Blake, sabihin mo sa kanya. May karapatan ba akong kumatawan sa dakilang bansa H upang makisali sa isang hindi natukoy na digmaan? Ang Sea Dragon Corps ay kumalat sa magkabilang panig. Si Bellamy Blake, na nakasuot sa garb ng militar, ay dahan-daang lumakad. Sa sandaling ginawa niya ito, ang mga mukha ni 4th Master Yates, Nathan, at ang mga iba pang mula sa ibang collateral ng Yates ng Amerika ay nagbago ng malaki. Si Bellamy Blake, ang unang in-command ng Southlight Military Commander. Si Bellamy Blake, at gayon paman, siya ay isang subordinate lamang sa harap ni Harvey. Ano ang pagkakakilanlan ni Harvey? Ito ay masyadong nakakagulat. Ang ika-4 na Master Yates at iba pa ay ganap na naguluhan. Totoo ito lalo na kay Nathan, na hindi maiisip ang isang imposible na posibilidad. Bagaman siya ang Cobra Warrior ng Cobra Squad, ang malamig na kakilakilabot ay tumagos sa kanyang buong pagkatao sa sandaling ito. Ang mga sundalo ng Cobra Squad ay mabangis, ngunit napansin ng lahat na may hindi tama. Matapos sumaludo si Bellamy kay Harvey ng magalang, lumingon siya kay Nathan ng malamig. Nathan, bibigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Magmadali lamang at sumuko ang Cobra Squad. Sa ngalan ng Southlight Military, ipinangako kong hindi kita papatayin. Ngunit lahat kayo ay pupunta sa korte ng militar para sa isang paglilitis. Dapat ding bigyan kami ng American military, ang militar ng Great Country H ng paliwanag. At kung sasabihin kong hindi, hinawakan ni Nathan ang kanyang ngipin at sinabi. Pinahigpit ni Bellamy ang kanyang mga mata. Dapat mo nang mahulaan ang pagkakakilanlan ng taong ito. Sa kanyang katayuan, kahit na ang iyong ulo ay itinapon sa harap ng 5-star general ng American military, hindi pa rin siya maglakas loob na magdeklare ng digmaan. Dahil siya, ang chief instructor, sa sandaling ang tatlong salitang ito ay sinabi, parang ang magic ay tumama sa hangin. Ang lahat ng mga sarhento mula sa Great Country H na naruroon ay may nagniningas na mga mata, at ang kanilang kumpiyansa ay lumago ng malaki. Ang mga matatandang opisyal ng Yates ng Amerika ay nabigla at agad na lumuhad sa lupa. Punong tagapagturo, si Harvey York ay ang chief instructor. Bilang mga Amerikano, alam nila kung gaano kaima-himala ang tatlong salitang ito. Bumalik sa Euro-American battlefield, ang 5 makapangyarihang mga bansa ay natalo ng taong ito lamang. Ang pagbanggit ng kanyang pangalan ay maaaring magising sa kanila sa kalagitnaan ng gabi.
Ang pang-apat na Master Yates, na kilala rin bilang nag-iisang pangunahing general ng Amerikanong militar, ay naging mapotla sa takot nang marinig niya ang tatlong salita. Ang likido na mapanghi ay damaloy mula sa ilalim ng kanyang pantalon. Ang malaking shot ng isang henerasyon ay labis na natakot, nabasa niya ang kanyang pantalon. Clack, clack, clack. Agad na ibinaba ng mga sundalo ng Cobra Squad ang kanilang sandata sa lupa. Isa-isa, lumuhod sa pag-iisa at nagsalita. Punong tagapagturo, patawarin mo kami. Nanatiling tahimik si Harvey.